nangyari na ito doon sa Antipolo, nangyari sa Imus, nangyari sa Maynila, para bagang hindi na tumigil itong mga bagay na ito. Kasama po ng ang NAPOLCOM dito sa ganitong pag-uusig, Your Honor. Kinidnap nyo yung tao. Kung 1:36 to 2 p.m., that's kidnapping. Ninakaw nyo yung bike, that is robbery. Oh, ang daming kaso na pwede nyo kaharapin dito. Physical injuries. Di ba? Merong allegation dito na nagnakaw kayo ng bicycle, nagnakaw kayo ng motor. Is this true? Andy Garilla, head ka ng team. Is this true na kinuha nyo yung bike? Yes or no? No, sir. Hindi nyo kinuha yung bike? Yes, sir. Yes, Your Honor. Paninindigan nyo pa rin yung sinasabi nyo sa pidapit nyo? Yes, Your Honor. Oh my goodness. Sige, pakita yung bike. Sino may-ari? Si Ken? Meron ka bang Yes, Your Honor. ebidensya? Meron po kaming picture. Nasaan? Dito, pakita natin yung bike. Sa video. And Your Honor, emphasize ko lang po na yung sinakyan nung nagnakaw ng bike, yung nagangka sa kanya nung papasok sila dun sa bahay ni na Louie, ay yung Gecko Lia. Yung Gecko Lia. So, sino si Ecolea? Ecolea, ikaw ba nagdala ng bike palabas? Yes. No, Patrolman Ecolea. No, Your Honor. Yung kumuha po ng bike ay angkas-angkas niya nung pumasok sa looban ni na Louie. Sige, pakita natin. So he can easily identify kung sino yung taong inangkas niya. Pakita nyo muna para makita natin kung totoo yung yung picture. Ito, Andy Garilla, head ng team. Your Honor, mismo si Kent po yan. Si Kento. Ito yung bata, may-ari ng bike. O, sige, asan yung kanina sa video na nakita natin lumalabas sa may dalang bike? Pakita natin yung yung video. Andy, so wala kayong kinuwang bike. And even the yung motorbike na ginagamit ni Louie, hindi nyo dinala. Hindi po. Sige. Okay. Tony Kilaw. Your Honor, napakalinaw po sa video na yung sinasakayan po ni Mr. Herilla ay yung motorcycle po ni Louie, papunta at paalis. Ayan. Ito. Meron din po akong picture ng motorcycle. At kung i-enhance po natin yung CCTV, ma-identify po natin na yung motor ni Louie at yung sinasakyan niya ay iisa. Attorney Bernardo, NAPOLCOM, so have this case been filed sa NAPOLCOM already? Your Honor, wala pang naipang-file sa NAPOLCOM. Inaasahan namin yung IAS magkakandak din ng parallel investigation. Gaya po na nangyari doon sa Mayo case na yung actual na paghuli kay Mayo hindi na-report. Pinalabas nila, nahuli pa ng the following day. Lumalabas po sa CCTV, ganun din yung nangyari. Nahuli yung tao, subalit inire-report nila alas 7 na nahuli daw. Itong mga bagay na ito ay napakabigat na usapin po ito. Kaya aasahan namin yung Regional Internal Affairs Service ang dapat mag-imbestiga din. At nandoon po sa Section 53, ang Regional Director merong summary dismissal authority. Kung sa tingin nila ito talamak at hindi nagpapakita ng kagandahang pangyayari, dapat mag-assume na rin yung Regional Director para mas nakakataas.
para matugunan kaagad. Ganun po yung sanang pansamantalang inimumungkahi namin. Kailangan po ito matultugan talaga. Nangyari na ito doon sa Antipolo, nangyari sa Imus, nangyari sa Maynila, para bagang hindi na tumigil itong mga bagay na ito. Kasama po ng ang NAPOLCOM dito sa ganitong pag-uusig, Your Honor. Okay, maraming salamat po. RD, Gases, so nakarating na po ba sa inyo itong pangyayaring ito? Good morning, Your Honors and Mr. Chairman, sir. Actually, ngayong araw ko lang po nakita tong mga ebidensya na to. Ngayon lang po. Have you filed this, kayo naman, Mr. Kilaw, itong mga sinubmit nyo sa amin kahapon, ano ba to? Nag-file na rin ba kayo ng case against this our PNP officers? Not yet, Your Honor, kasi po palibasa pa niyo po ako sa YouTube. So, iniintay ko po yung magiging report ng committee as basis na rin po. Parang ganun po yung naging ko sa sarili ko. Well, I think so wala po akong pinagpapailan pa na counter. What maging basis yung ating hearing dito for your filing of your case against our PNP officers, no? Sorry, kasi dapat kung talagang meron kayong pinagbabasihan, i-file na po natin to para sa ganun po makita natin yung appreciation ng korte about this. Kasi yung kaso ni Kilaw, it's a different case based on the affidavit that was filed by the PNP. And these are their allegation. And meron naman kayo allegation, so the court will determine, no, yung veracity ng dalawang allegation. But Yes, kami dito sa Congress na ito, our purpose is investigation in aid of legislation precisely on the CCTV House bills that have been filed dito sa aking committee. At yun po yung reason namin kaya namin po dinidinig itong investigation na to. But yun na nga, again nga, that's the reason why we are asking our members to be truthful, no? Kasi para makita natin ano yung importance nitong CCTV. Sorry, Your Honor. Yeah. Truthful sila at tayo. Okay. Anyway, anybody who wanted to Congressman Gonzaga, please. Pare, pasensya ka na, meron pala nakalinya. So, we'll be asking muna si Congressman Bosita, then Paduano, Rehencia, and then si Gonzaga. Thank you. Yes, thank you, Mr. Chair. Gusto ko lang, sir, itanong sa Chief of Police. COP, bago ka na-assign sa San Pedro City Police Station, saan ka naka-assign? Provincial Headquarters, sir, ng Laguna PPO, sir. Anong unit assignment mo doon? Sa chief po ng base police, sir, and police tourism, sir. Okay, prior noong assignment mo yon, saan ka naka-assign? At Santa Cruz, sir, Santa Cruz Municipal Police Station, sir. Santa Cruz Municipal Police Station, more or less ilang months or year na assign ka doon? 3 months, sir, 3 months. Okay, prior doon sa assignment mo sa Santa Cruz Police Station, saan ka assign? Los Baños, sir. Gaano katagal ikaw doon? Almost 3 months din, sir. Almost 3 months. Yes, sir. Prior doon sa assignment mo sa Los Baños, anong assignment mo? Sa PMFC po, sir. PMFC, Yes, sir. gera yun, di ba? Panggera yun. Yes, sir. Okay, prior sa PMFC, anong assignment mo? Quezon, sir. Province, sir. Anong assignment mo sa Quezon Province? PMFC also, sir. Gera pa rin yun. Yes, sir. Prior do sa assignment mo sa Quezon Province, PMFC, anong assignment mo? Laguna, sir. Laguna. Laguna. Kalawan, sir. Kalawan, anong assignment mo doon? Chief of Police, sir. Chief of Police, more Yes, or less ilang years or months assigned ka 5 doon? months, sir. 5 months? Yes, sir. 5 months. Oh, sige, Kalawan. Kalawan Police Station, Laguna. Sa 1 month period, 1 week period, doon sa experience mo sa Kalawan, Laguna, ilan yung accomplishment mo sa anti-illegal drugs? Nakaka-accomplish naman kami
pertaining dun sa target accomplishment po namin, sir. Okay. Target accomplishment. More or less, ilan ang target ninyo sa Calauan, Laguna? 2 in a week, sir. 2 in a week. Yes, Okay. Peaceful kasi yan Calauan, Laguna eh. Justified. Dito sa San Pedro, gusto ko lang ikaw i-remind, kapatid, ha. Nandito kayo, hindi para litisin. Hindi kami korte. Gusto lang namin i-find out ano yung problema para masolusyonan at wag nang maraming masakripisyo pa. Ako, si General Acop, si Colonel Rencia, retired police officer kami, and we love PNP. Pero between the PNP personnel and the individuals, katulad ng mga ito, doon tayo sa tama. So please, wag mo akong galitin. Sagutin mo ako ng totoo. Gaano ka na katagal sa San Pedro Police Station? 7 months, sir. 7 months. Yes, sir. Ilan ang target accomplishment ninyo on illegal drugs every week? 6, sir. 6. Namimit ninyo o hindi? At times, sir, nami-meet, at times hindi, sir. So pagka kulang ang accomplishment mo, target every week, hahabulin mo for the following week. I am correct or not? Yes, sir. So may target kayo, di ba? For that matter, Mr. Chair, may I manifest that Police Colonel Depositar, the Provincial Director of Laguna Provincial Office, be directed to submit statistics on their accomplishments on illegal drugs from January 1, 2023 to present. Mr. Chair. Okay, Colonel Depositar, can you kindly reply? Reminder, Congressman Busita, wrap up kasi meron tayong second hearing do sa Yes, Mr. Chair. Gusto naman. Go ahead. Mr. Chair and our honorable esteemed congressman, yes, we will comply with your instructions to submit the drug accomplishment reports of Laguna Police Provincial Office covering the period of January 1, 2023 up to present. Thank you, sir. Mr. Chair, if may I add, by police station. PD. I'm sorry, sir. Yung accomplishment po ninyo, statistics by police station. Yes, sir. Breakdown by police station, sir. Same period. And status, please indicate the status of all cases on illegal drugs, your accomplishment of Laguna PPO. Yes, sir. We will submit and we will comply, sir. Mr. Chair, nabanggit ko lamang po ito kasi po very clear. Natutuwa nga po ko si General Acop, Honorable Representative Acop of Antipolo City. And na-call yung attention ko po kasi during the previous hearings, meron po siyang resolution na kapareho po nito. At kung i-analyze po natin deeper, ito po yung resulta ng kota-kota sa PNP, which kakatuwa din po na in-acknowledge ito ng ating Chief PNP and even the DILG at sinabi ng ipapahinto ito. And I strongly believe, Mr. Chair, kung hindi mababago ang parameters ng PNP dito sa best police officers and best police units, hindi po matatapos itong problema na ito. Yun lamang po, Mr. Chair. And maraming salamat Congressman Busita. Tanong ko lang muna bago ko si Congressman Paduano. Briefly lang. Si team leader si Andy Garilla. Dito kasi sa nakita kong pre-operational report, 5 lang kayo. Si Andy Garilla, si Mungka, Lorenzana, Tamaray, Embuenga. Pero doon sa presentation, sino si Karandang? Si Tedra, saka Hecolea, saka si Rotarla. Andito ba sila? Si Karandang. Si Karandang. Ikaw si Karandang. Can you kindly sit on the sa mic natin para marinig natin? So Karandang, were you officially part of the team? Hindi ka kasama sa team? Hindi po, sir. Bakit na-involve kayo sa Yun nga po ang hindi ko po alam at wala po akong knowledge at wala po akong partisipasyon sa panguhuli kay Kilaw.
Hindi ka kasama sa Hindi po, nag-operate? sir. According sa inyong report, can you kindly identify si pangalan to? Si Louie? Louie? Sir, medyo nagkakahawig po silang dalawa eh. Kahit pagmasdan naman po natin, sir eh. Hindi ko po ma-sure kung actually kanina ko pa po pinagmamasdan kung sino sa kanilang dalawa yung sumuntok sa akin eh. Hindi ko po ma-confirm pero andyan naman po yung arresting officer, sir, para magpatunay siguro. At any rate, sige. We'll be asking Congressman Paduano, please. Anyway, since I should have yield my time to Congressman Gonzaga because I have a lot of questions na raise. Anyway, Mr. Chairman, since I have not read the affidavit of the witness and the PNP, at saka yung karandang, tinanong nun din lang, sino ba yung head ng operations noon that time? Yung head? Ano ba? Kino-confirm mo ba na si Karandang hindi kasali doon sa operations? Sa bypass operation po, Your Honor, wala po si Sergeant Karandang po. Hindi. Sa buong operations. Yes Operations yan, wala. po. Wala po. Wala. Wala. Sa bypass operation po. Hindi nga eh. At tinatanong nga yung buong operation doon sa subject. Kasama siya, hindi. Hindi po. So wala siya sa operation. Yes po. Okay. Anyway, hearing from the NAPOLCO, Mr. Chairman, mas maganda yon kasi he cited some provision with regards to cases. And that's Congressman Paduano, and that's the reason why we're hearing this subject matter. Kasi nga yung mga CCTV nadi-deny ng mga for example, ayan, nakita naman natin maliwanag nandun yung kita naman natin yung ibang muka doon sa CCTV, but unfortunately nadi-deny pa rin ng ating mga kasamahan sa organization, and this really pains us, and that's the reason why we need to have a concrete na law on CCTVs and yung body worn camera. At pasensya na po kayo kung kami po nagiging masyadong sentimental or tumataas ang aming presyon sa mga ganitong klase ng issue, dahil nga kami po ang binubutiktik ng ating mga kababayan that we have to listen to them as well. At napakarami nang dumarating sa aming mga sulat pertaining to the allegation of illegal activities being perpetrated by the PNP official. This hurt us. Lalo na yung mga kasama natin mga pulis na narito. Nasasaktan sila. Nasasaktan sila dahil ang tinatamaan yung organisasyon na matino naman per se. Ang problem, merong mga iba na gumagawa ng mga bagay na ikasisira ng ating organisasyon. Maraming pondo nilalagay ng gobyerno. Dinoble na nga ang sweldo ninyo eh. As a matter of fact, problema kami ngayon sa MUP, yung military uniform personnel. Dahil yung automatic indexation nyo, inaayos po natin, nagdedebate kami dito. Gato pa nararanasan natin mga problema na sana naman, kung nadoble na sweldo ng ating mga PNP officials and members, sana maging maayos na. Hindi na yung tipong pupuntahan tayo dito para magsumbong. Pag hindi naman natin ginampanan ang ating tungkulin, tayo naman sasabihin, bias tayo. Kaya hindi mo malaman kung saan ka pupwesto sa problemang ito eh. Kaya nga kanina sinasabi ko, Colonel, di ba, Lijen, sinabi ko, be truthful lang eh. Di ba? At ang mabigat, syempre, poproteksyonan mo yung mga kasamahan, poproteksyonan mo yung mga kabaro. But we have to make things right. Pag mali, mali. Kapag ang bata natin nagkamali, pakita natin. Ang isang leader, napapakita niya ang kanyang pagiging leader pag tinatama niya ang kanyang tao. At dito sinabi mo na kasi kay Attorney Salazar eh. Through text eh. And that's a criminal case that you have to defend pa rin. Kasi dito meron ditong maraming kaso kayong kakaharapin. Di ba? Kinidnap nyo yung tao. Kung 1:36 to 2 p.m., that's kidnapping. Ninakaw nyo yung bike, that is robbery. Ang daming kaso na pwede nyo kaharapin dito. Physical injuries. Di ba? At any rate, again, ang aming purpose ay yung ginagawa po namin bill.
unfortunately, lumulutang yung mga ganitong bagay na kinasasama din ng aming loob dahil nga you are part of the government. You are part of the government. And again, hindi namin gustong ipin down ang PNP. We are trying to be a part of the cleansing method that being conducted by the PNP.